Yung linggo, April 24 hanggang April 30 daw, ipinagdiriwa sa buong mundo ang World Immunization Week, isang paalala kung gaano kaimportante po ang bakuna sa ating buhay. So Doktora, bakit po importante po ang bakuna at ano po itong celebration po, no? Itong awareness week po ito, World Immunization Week. Kayo na po magkwento, Doktora. Okay. Ito ay ginaganap na taon-taon, no? At every year meron tayong theme. So, for this year, ang theme natin ay for every generation, vaccines work. So, actually, this refers to life course immunization. So, normally, ang nasa isip natin, no? Mga bata lang binibigyan ng bakuna, pero ngayon, ang talagang sinusunod ng ating WHO at sa buong mundo, na mula baby hanggang tumanda ay meron tayong mga bakuna na anong gagawin? Magpo-protect sa atin sa mga deadly diseases, largely mga infectious diseases ito. So, with this, yung transmission mababawasan at hopefully mawawala yung ibang mga infection na to, yung mga mikrobyo na to. So, matitigil ang pag-spread, transmit sa iba. So, meron tayong tinatawag na herd immunity, which I may go into later. Pero ano bang gusto pa nating sabihin? Sa buong mundo, ginagawa nga to, pero at the level ng mga national territories, no, like sa Philippines, medyo iba yung ating theme for this year. Ano po? Ang theme natin ay bakuna at protection ni baby ay akin. My responsibility. So medyo nakatuon sa mga baby o mga children kasi medyo nagkukulang tayo sa datos, no? Dapat tumaas pa sana yung ating immunization coverage, kaya ginagawa ng ating pamahalaan, ng ating DOH na mapaigting pa yung pagkabakuna sa grupo na ito. Ayun, sa mga babies muna tayo. Sa Philippine setting, baby vaccination ang ating itutuon, ang ating i-focus on. Okay, Ricky po. Ayan, ako po talaga talagang ako ng bakuna talagang ako'y naniniwala sa pagbabakuna, no? Yung pinag-uusapan po namin ni Pat P nung kami ay maliliit pa yung mga anak po namin, talaga yung baby book po nila. Talaga ngayon po yung isa sa kinakarir. Oo, pinaprotect po namin sa akin po, nasa safe ko pa po at that time, ano. Pero ito po, no, nung 2020, alam po natin nagkaroon po tayo ng pandemya. Ngayon po, after 6 years after, marami po mga lumalabas na mga issue po tungkol sa pagbabakuna doon. Siguro, Doc, this is a very good time para po siguro mapaliwanagan po ating mga taga-subaybay. Because when I research po, marami po mga online claims about infertility, DNA alteration, long-term damage. Meron po bang actual na datos 6 years after? Kung nagkaroon nga po ba ng ganitong mga side effects and long-term effects mula po sa COVID vaccine? Marami po dito sa mga myths ang tawag natin dito ay na-debunk na, no? Wala pong pruweba na nangyari yung mga yon. So, na-explain naman po scientifically na hindi maaring mangyari lalo yung integration ng DNA. Wala naman pong DNA yung most of the vaccines. Tapos kung meron man pong DNA na vaccines, nakita rin po na hindi ito nakakapag-integrate sa ating katawan.